No limitangire, Kabanata 39, Doña Consolacion. Nasara ang bahay ng alperes habang may prosesyon at ang dahilan ni Doña Consolacion ay sapagkat hindi siya nakapagsimba. Ang tunay na dahilan ay pinagbabawalan siya ng alperes na pumanaog ng bahay at makihalubilo sa tao. Kinikilala si Doña Consolacion bilang paralaman ng mga Gwardiya Sibil. Isa siyang Pilipina ngunit ang ayos at pananamit ay Kastila. Hindi nababagay sa Donya ang ayos at pananamit kaya't nagiging katawa-tawa siya. Pati kilos at paraan ng pananalita ay pinipilit gawing aristokrata. Kahit anong gawain ng babae ay nababakas pa rin ang pagiging dating labandera. Palaging nakataas ang kilay at may malaking ugat sa noo na parang puputok. Palaging may nakasupalpal na tabako sa bibig at binigyan nito ang mangitim-ngitim na labi ng babae. Bihira siya kung maligo dahilan upang maging masangsang ang amoy, katulad ng kaluguyo ng mga Gwardiya Sibil. Ito ang dahilan kung bakit siya ay pinagbabawalan ng asawang alperes na pumanaog ng bahay sapagkat tiyak na mapupulaan ito ng mga mamayang tao at Kastila. May katapat na mura at tadyak ng alperes ang hindi pagsunod sa ipinag-uutos nito. Ngunit taliwas ito sa paniniwala ng Donya para sa kanya'y higit siya'y maganda at mapustura kaysa kay Maria Clara. Labis ang nararamdamang galit at pagkamuhi ng Donya dahil sa pagtratong ipinapakita sa kanya ng alperes. Hindi niya mawari kung kanino siya dapat maghiganti sapagkat naghihintay lamang siya ng pagkakataong maibulalas ang pagkasuklam at matinding galit sa dibdib. Ang pag-iisa habang ang alperes ay dumadalo sa mga piging ang higit na nakapagbigay ng ibayong ngit-ngit sa Donya. Bago dumaan ang prosesyon ay pinasara ng Donya sa mga bantay ang lahat ng mga bintana at ipinakandado ang mga pintuan upang hindi marinig ang pagsasaya ng mga tao. Nag-utos ang Donya na huwag magpapasok ng maski sinuman. Nagpasindi pa siya ng ilaw bagamat may sikat pa ang araw. Habang nag-iisa ang Donya ay narinig niyang umaawit si Sisa sa 2 araw nang nakakulong sa kwartel, sa salang panggugulo. Ipinatawag ni Doña Consolacion si Sisa sa bantay upang pakantahin. Pumanhik si Sisa at hindi nakapagbigay galang kaya't agad nitong kinuha ang nakasabit na latigo ng asawang alperes at sinabing, "Vamos magkantar ikaw." Palibhasay sa wikang Kastila ang utos ng Donya kaya't hindi ito maunawaan ni Sisa. Bukod pa sa wala na sa katinuan ang isip. Hindi sumunod si Sisa sa utos ng Donya at dahil dito ay inutusan nito ang bantay na sabihin kay Sisa ang gustong mangyari. Ang totoo'y ikinatutuwa ng Donya na hindi siya nauunawaan ni Sisa. Pinalalabas niyang siya'y hindi marunong magsalita ng Tagalog upang siya'y mapagkamalang taga-Europa. Laging itinutuwid ng alperes ang kanyang pananalita na nauuwi sa bugbugan mula nang sila'y ikasal. Noong bago pa sila ikasal, ang alperes ay isang kabo lamang at ang Donya ay isang labandera. Minsan ay binigkas ng Donya ang salitang Filipinas. "Sabihin mong Filipinas, Anang Donya sa alperes, hindi mo ba alam na ang bayan mo ay isinunod sa pangalang Filipi at ang nas ay may ibig sabihin sa wikang Latin ng Indio?" Kinukutusan ng alperes ang Donya para ituwid ngunit paulit-ulit ang pagkakamali nito. Ikinonsulta ng alperes sa isang lumang kasulatan ang pagkakamali ng Donya at natuklasan nitong parko lamang silang mali ng asawa sapagkat ang tamang bigkas ay Pilipinas. Kumanta si Sisa ng Kundima ng Gabi. Ang awit ay tumalab sa damdamin ng Donya.
Tama na, tumigil ka na sa pagkanta. Tumigil sa pagkanta si Sisa at napabulalas ang bantay. Marunong naman pala ng Tagalog. Napahiya ang Donya at pinaalis ang bantay. Binalikan niya si Sisa habang hawak ang latigo. Baila, baila. Muling utos ng Donya kay Sisa. Sinabayan nito ng pag-indak ang pagsasalita upang maunawaan ni Sisa ang kanyang ipinag-uutos. Noong unay, hindi siya maunawaan ni Sisa na tinitingnan lamang ang kanyang ginagawa, subalit naglaon ay napangiti si Sisa dahil sa pag-indak ng Donya. Natigilan ng Donya at napahiya sa ginagawa. Hala, ikaw naman ang sumayaw. Pinalo ng Donya si Sisa na naging sanhi para masaktan ito. Sasayaw ka ba o hindi? Hindi sumunod si Sisa kaya't pinalo niya ito sa binti at paa. Pinaglalatigo ng Donya ang katawan ni Sisa kaya't nabuwal ito. Napilas ang manipis nitong damit kasabay ng paglabas ng dugo mula sa nabakbak na sugat. Matinding kasiyahan ang nararamdaman ni Doña Consolacion sa ginagawang paghihirap sa babaeng baliw. Ang kanyang galit ay naibuntod kay Sisa. Hindi niya namalayan ang marahas na pagbukas ng pinto at nahuli siya sa akto nang bumungad ang alperes. Namutla ang Donya ngunit hindi naman tumitinag ang alperes kaya't agad itong nagwika. Ano't hindi ka man lang bumati ng magandang gabi? Tinawag ng alperes ang bantay at inutusang ibaba si Sisa at pabihisan ng bagong damit sa katulong na si Marta. Pakainin siya at gamutin ang sugat. Huwag ninyong hayaang malapastangan ang babaeng ito. Bukas ay ihahatid siya kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Noli Me Tangere, Kabanata 40, Karapatan at Lakas. May magaganap na palabas sa entablado at si Don Filipo ang namamahala. Malaki ang entabladong pagdarausan ng dula. May mga paputok din at kuwitis. Mag-iikasampu ng gabi ng sindihan ang mga kuwitis. Ang huling pailaw ay parang bulkan, habang ang daan ay naliliwanagan ng luces de Bengala na siyang nagsisilbing ilaw sa mga taong naglalakad patungo sa liwasan. Kausap ni Don Filipo si Piloso Pontasio at nakasentro ang kanilang pag-uusap sa pagbibitaw ni Don Filipo sa tungkulin bilang tenyente mayor ngunit ayaw tanggapin ng alkalde ang pagbibitaw nito. Tinanong niya ako kung wala daw ba akong kakayahang tumupad sa tungkulin. Walang nagawa ang pakiusap ko sa kanya sapagkat pag-uusapan na lamang daw ito pagkatapos ng piyesta. Natigil ang pag-uusap ng dalawa dahil dumating si Maria Clara kasama ang mga kaibigang dalaga. Kasunod nilang dumating ang Cora, isang Pransiskano at ilang Kastila. Isa-isa silang inihatid ni Don Filipo sa mga upuan. Nasa harapan at nakaupo ang may matataas na tungkulin. Madalas namang pukawin ni Padre Salvi ng lihim na sulyap si Maria Clara. Nagsimula na ang palabas sa pamamagitan ng tambalang tinig ni Tianay at Marianito ng Crispino de la Kumare. Ang lahat ay nanonood sa palabas maliban kay Padre Salvi na laging nakatitig kay Maria Clara. Dumating si Crisostomo Ibarra na patapos na ang unang yugto ng dula. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa paligid dahil sa pagdating ng binata. Hindi yun pinansin ni Crisostomo at sa halip ay malugod na binati ang kasintahang si Maria Clara at ang mga kasamahan nito.
Nilapitan ni Padre Salvi si Don Filipo at hiniling na paalisin si Ibarra. Dinaramdam ko pong hindi ko magagawa ang iyong pinag-uutos. Si Ginoong Crisostomo po'y nag-apuli ng malaking halaga at may karapatan siyang manatili dito sapagkat hindi naman siya nanggugulo. Hindi ba't isang kasamaan ang sakta ng isang mabuting Kristiyano? Pananagutan ninyo ang bagay na ito sa harap ng Diyos. Pananagutan ko po ang mga bagay na may sarili akong kapasyahan. Hindi naman po namimilit si Ginoong Crisostomo na makipag-usap kanino man kaya't maaari siyang layuan ng mga taong may ayaw sa kanya. Siya'y isang taong mapanganib. Sa akin pong kaalaman, siya'y kausap ng Kapitan Heneral at Ikalde sa buong maghapon kaya wala kayong dapat ipangamba sa kanya. Kung ganoon, ay kami na lamang ang aalis. Umalis ang kura at ang mga kasama nito. May mga taong lumapit kay Crisostomo Ibarra at sinabing huwag pansinin ang paglisan ng kura. Kami po ay kapanalig ninyo kahit sinabi nilang kayo'y kanilang itinakwil. Napansin ni Crisostomo na marami ang nakatingin sa kanya. Maging si Maria Clara ay waring napahiya sa sinabi ng kausap ni Crisostomo at nagtakip ito ng mukha sa pamamagitan ng abaniko. Nilapitan ni Ibarra ang mga dalaga at nagpaalam na ilang sandali siyang mawala sapagkat mayroon nalimutang usapan. Pinigilan siya ni Sinay. Sasayaw si Yeyeng ng La Calandria, magaling siyang sumayaw kaya huwag ka munang umalis. Nangako na lamang si Crisostomo na siya'y babalik at hindi napigilan ni Sinang ang kanyang pag-alis. Lalong tumindi ang bulungan sa paligid habang papalayo si Crisostomo. Lumapit ang dalawang Guardia Sibil kay Don Filipo at ipinatitigil ang palabas dahil hindi raw makatulog sa ingay ang alferez at si Doña Consolacion. Hindi pinagbigyan ni Don Filipo ang kahilingan ng mga Guardia Sibil. Pakisabi sa alferez na may pahintulot ng alkalde ang paglabas na ito at sinuman ay walang karapatang magpatigil ng dula. Agad sinunod ang komedya matapos ang sarswela. Lumabas si Prinsipe Villardo upang hamunin ang Moro na nagpakulong sa kanyang ama. Subalit bigla na lamang nagkagulo ang entablado. Ipinaghagisan ng mga musik ang kanilang instrumento sa entablado at nagsipagtakbuhan ang mga artista. Lalong lumaki ang gulo sapagkat nagsigawan ang mga manonood na babae at nag-iyakan ang mga bata dahil sa pagdidilim gawa ng pagpatay ng ilaw. Hinabol ng dalawang Guardia Sibil ang mga musikero upang itigil ang palabas. Nahuli ng mga kuwadrilyero ang katulong ni Don Filipo ang dalawang Guardia Sibil. Nakabalik na si Crisostomo Ibarra na kaagad hinanap si Maria Clara. Nagkapitan sa bisig si Crisostomo ang mga natatakot na dalaga. Walang tigil naman sa kauusal ng lintaya sa wikang Latin si Tia Isabel. Ang mga sibil na inihatid ng mga kwadrilyero sa tribunal ay pinagbabato ng mga tao. May isang pangkat ng mga kalalakihan na nagbabalak ng masama sa mga sibil. Ngunit agad silang pinakiusapan ni Don Filipo na huwag nang palalain ang pangyayari. Hindi siya pinakinggan ng mga ito kaya kay Crisostomo Ibarra siya nakiusap. Ano ang aking magagawa? Tugon ni Crisostomo. Nakalayo na si Don Filipo kay Crisostomo nang makita ni Crisostomo si Elias at pinakiusapang puntahan ang mga kalalakihang nagbabalak ng masama. Tulungan ninyo ako alang-alang sa Diyos. Ako'y walang magagawa. Tumugon naman si Elias at nakipag-usap sa mga kalalakihan. Nagkaroon ng pagtatalo at ilang sandali pa'y nag-alisan na rin ang mga tao.
Nasaksihan ni Padre Salvi ang buong pangyayari sa liwasan mula sa binata ng kanyang silid sa kumbento. Dumating ang kanyang utusan na nagbalita tungkol sa nangyaring kaguluhan. Nakita ni Padre Salvi sa kanyang pangitain na si Maria Clara ay walang malay tao at pangako ni Crisostomo Ibarra hanggang mawala sa kadiliman. Agad pumanaog ng kumbento si Padre Salvi at nagpatuloy sa liwasan, subalit wala na siyang dinatnang tao. Wala na roon si Maria Clara. Nagtungo siya sa bahay ni Kapitan Tiago, ngunit nakapinid ang pinto. Sa nakapinid ring bintana ay naaniw ni Padre Salvi ang mga anino ni Maria Clara at Tia Isabel na tila nagsasalin ng tsaa sa tasa. Nawala ang pagkabahala sa dibdib ng pari nang matiyak na ligtas si Maria Clara, kaya nagbalik na ito ng kumbento.